Magpapalit ako ngayon ng clutch lining at saka pressure plate. Maraming babaklasin tayo. Ito, yung ibang part sa ilalim. So, kailangan natin ma-clean up ito. Baklas natin to. Then, babaklasin natin yung mga gulong. Dito sa kanan at saka yung kaliwa at saka kanan na gulong. Babaklasin din natin. Ayan, so, baklasin natin yung battery. Ayan. Tanggal na yung battery. Then, ito naman. Ayan, so niluwagan natin ito at saka ito. Babaklasin natin ito. Yung hose. At yung assembly na to. Ayan, so nakalas na rin natin to. Yung total body tatakpan natin para hindi mahulugan ng kung anong bagay. Then ito naman babaklasin natin. Tsaka hininupuan ng battery. So nabaklas na yung lagayan ng air cleaner. Yung susunod naman, yung pinapatungan ng battery. Ayan, tanggal na yung pinaglalagyan ng battery. Okay, so ito naman na mga nakakawit dito. At yung part na to, kasama starter, babaklasin din natin. Ayan, so nabaklas na natin ito. Yung sa clutch. By the way, dito guys, talaga napakatigas pag brand new pang ano nyo, matigas ito, hindi basta-basta ano, kaya pinapatungan ko yan ng kalso, tapos susungkitin ko siya ng screw. Kaya ako siya napaangat. Ayan, so naalis na to, itong isa na lang. Tsaka yung ito, kailangan mabaklas din siya kasama yung starter. Ayan, naibaba na yung transmission. Okay, dito pa lang guys, makikita nyo na na pati release bearing medyo hindi na rin magandang kondisyon. Mahirap ikutin, matigas. Tapos yung kanyang pressure plate, grabe ang lalim. Ayan kaya pala matigas na tapakan yung clutch, napakalalim na. Okay, so babaklasin ko to para makita ko yung clutch lining. Sigurado ako sagad na rin to kasi 126 kilometers. Ngayon lang ako magpapalit ng clutch lining at pressure plate. So babaklasin ko to. Okay, so naluwagan ko na to. Ito ay ano lang, 12 mm. Naluwagan ko na to siya. Okay, para sigurado ang pag baklas at tuloy-tuloy. Ayan. Dito guys, mas madali na to, yung part na to. Hindi po ganun kadali magbaba at magpalit ng transmission. Kaya kung ikaw ay nag-iisa lang, solo ka lang, o di kaya wala kang mga gamit, mahirapan ka. Pero kung meron kang mga gamit, kailangan mo nang alalay din kasi hindi siya ganun kadali ibaba, mabigat. Ayan, so kailangan talaga mayroong hahawak din para ma-control yung bigat. Ayan, sungkitin natin. Ayan. Ayan, so buti na lang, walang tama. Makinis pa ito. Pero tingnan natin yung kanyang clutch at saka yung pressure plate. Ayan, yung pressure plate, wala na, napakalalim na wala na talaga. Kaya pala masakit na sa paa, masakit na sa balakang pagka tumatapak kasi yung pala napakalalim lang nito. Ito guys, malaki ang epekto nito sa clutch. Kung bago ito, walang tama o walang tama itong part na to, nakaumbok yan dito, and then hindi ganyan may kanal. Pag bago, malambot pagka tinindingan mo. Pero pagka ganito na, dito guys, matigas na to. Pagka traffic, medyo masakit na yan sa hita, masakit na sa paa, kakatapak. So ito, papalitan na natin ito. And then yung clutch naman ito, halos labas na yung rivets niya. Ayan kaya yan, kumayod na siya dito. Ayan, yung kanyang reverse, makapal pa. Yung lumalagatak pagka yung wala nang, o di mo tinatapakan ng clutch, pag lumalagatak, tapos pagtapakan mo ang clutch, mawawala. Ito po yun, yung spring. Ang problema po nito, hindi naman yan napapalitan, laging assembly ito Kaya pagka nangyari, matulin pa, kagaya nito, tumatakbo pa naman siya ng maayos, pero meron akong naririnig na lagatak ito. Kaya hindi man pwede magpalit na lang ako kasi una, manipis na rin. Dalawa, may tama na ang pressure plate, may tama na sa likod, dito sa harap at saka loob. And then yung release bearing, matigas na siya, hindi gaanong kasi wala na, parang nag-dry siya. Kaya ang papalitan ko ngayon, itong tatlo. Ayan, itong tatlo ang papalitan ko. Alisin ko lang to. Yan, yun, yan. So release bearing, pressure plate,
at clutch lining. Dito po guys, pag ganito palaging sabay po ito. Hindi pwedeng ito lang, hindi pwedeng ito lang, hindi pwedeng ito lang. Kasi once na nagkaroon ng problema yan, matindi ang baklasan yan, magkaka-problema, kakakabayad sa mekaniko. Kung magdi-DIY ka naman, gagawin mo siya, mahihirapan ka din kasi araw-araw mo yan, hindi mo naman matatapos yan ng ganun kadali. So dito, pansinin mo, kulay bronze, nagmarka na yan siya dito, yung kanal, ayan, nagkanal na siya. So wala na talaga. So I hope na makahanap tayo ng branded na hindi mahal. Okay, so linisin muna natin to bago salpakan ng bago. Ayan. Grabe yung mga alikabok. Galing ito sa lining. Dito lahat na iipon. Yan, tapos lalagyan natin to ng grasa para mas maganda, mas malambot lalo yung kanyang clutch. Okay, ayan. So namili na tayo ng pyesa. Okay. Ito yung clutch cover, yung pressure plate. Ito yung clutch lining at saka ito yung kanyang bearing. So dito kailangan na maano natin kasi pagka nagkabit yan, parehong-pareho naman yan sila doon sa binigay kong sample. Ayan, para sigurado ka sa pag ano mo ng parts, pagbili, dapat dala pa rin ng sample. Bukod sa alam mo yung model ng sasakyan mo, alam mo yung itsura, iba pa din pag may sample kasi sinusukat po nila yung pinanggalingan yung luma bago ka bigyan. Ayan, so lalangisan natin to. Yung clutch fork, hindi natin binago. Although medyo mayroon na rin ano dito, pero pwede pa naman yan. Hindi naman to masyadong nagagamit. So ito pa rin ang gagamitin natin. Bali tatlo lang ang pinalitan ko. Release bearing, clutch disc, at saka yung clutch cover. So yan, so gagawin ko na siya, ikakabit ko na. Okay, so ito yung brand nyo. Aisin ang brand. Yan. Okay naman siya, di naman siya malangis. Then ito yung kanyang clutch. Ayan. So mamaya sisipatin natin to. So, dapat yung ganitong gap na to. Ayan. Sa gilid, dapat equal yan lahat. Kasi para siguradong nasa sentro siya. Kasi pag hindi yan nasa sentro, mahirapan tayo magpasok niyan. Okay, so kailangan nakasentro mismo yan para 100% walang sablay. Ayan. So yan yung kanyang ano, may gap. So dapat lahat kapiraso lang. Nakakasa ko na. Yan, so ilalapat na natin. Ito guys, hindi ka naman magkakamali nito dahil hindi naman siya masasara kapag nagkamali ka ng lagay. Pero dito dapat nakasentro ito. Ayan. So mayroon talagang post dito, tatlo. Ayan, isushoot lang yan. Okay. Ayan. Ayan, so nasentro na rin natin. Pantay na. Kaya higpitan ko na yung mga tornilyo. So dito yung paghigpit pwede pong pa-cross ang ano o pa-X, hindi po pwedeng pag naghigpit ka diretso kasi hindi siya papantay. So dapat pa ganyan pag naghigpit, hindi yung ano, para lumapat talaga siya ng gusto. Ayan, so kakaipain natin ulit, baka gumalaw. Ayan, ang taas. Okay, so yung kapaan, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. So mayroon lang kapirasong nasisilat na mas malaki yung takip ng pressure plate kaysa sa clutch. So kapiraso lang, mga ganyan lang ang awang, ang gap. So dapat ma-maintain yung tatlo na yan para sentrong-sentro talaga ito dito. Yan, so naigpitan ko. Yan, so igpitan na natin. Okay. Higpitan pa natin ng
mas mahigpit. Kaya kailangan natin kalsuhan yung flywheel. Yan, so nahihigpit na mga to. Ang ginawa ko guys, nilagyan ko lang to dito, tinukuran ko lang. Kasi hindi natin to mahigpitan kung hindi natin kakalsuhan. Yan, so mahigpit na higpit na. Ito, so yung release bearing naman. So ito gagrasahan natin at saka to. Pero dito guys, hindi kailangan maraming grasa kasi bakit? Baka mamaya iniiwasan natin tumakbo sa loob ng clutch, baka mamaya magsobra. So dapat dito sakto lang na grasa, yung hindi tutul, hindi tatagas o hindi susobra. Yan, so konti lang na grasa. Huwag sobra-sobra. Para ano lang to, lubricant. And at the same time, para din hindi siya kalawangin. So saktong-sakto lang nilagay natin. Okay, so ito yung release bearing. Yan, so ito yung tsura nya. Kakabit natin dito. Ayan, ito yung release bearing. Ayan, so ayan lang siya. Ayan, so yan siya. Okay, yan na yan. Okay, yan. Pwede na yan ikasa. O yan, ayan. So may kasa na siya. Ayan. So magtutornilyo tayo dito. Yan, okay guys, naka-jack ito. Yung transmission para may support siya. Hindi kasi siya papantay sa pagtutornilyo kung hindi naka-jack. Alalay lang naman. Ayan, so yan, so nilagay lang muna natin yung mga tornilyo. Mamaya pa natin yan hihigpitan. Kinasa ko lang muna yung mga tornilyo para lumapat. Hindi malaglag yung transmission. Dapat nasa align siya bago higpitan. Ayan. Yung next natin yung ito. Yung sa starter. Ayan, hindi makita ito. Starter yan. Yan next kakabit itong starter tapos tornilyo niya. Yan, so ito yung starter. Isasalpak natin ito dito. Ayan, may kapirasong plastic dito yon. Ayan, naibalik na to. Naibalik na rin ng mga to, pati starter. Naibalik na rin. So, naigpitan na to. Ito na lang. Yung suspension sa ilalim. Ayan, naigpitan ko. Naibalik na yung transmission. Ang pinakamaraming kinakalas ko talaga yung side na to. Grabe, ang daming. Yung kaliwang side na to. Yan yung pinakamaraming binabaklas. Hindi kinakabit. And then, kagaya nito, tie rod kailangan tanggalin. Itong siya kailangan tanggalin. And then, tinanggal ko yung bolt joint para madaling maipasok yung axle. So, yun, naikasa na rin. Ngayon, parang bago na ulit ito. I-road test ko mamaya. Bumili ako ng pangkarga, 2 litro para sa transmission kasi pinalitan ko na rin para sabay na sa paggawa. So, ngayon nagbabalik ako ng gulong. Ayan. So, yun lang ang pagpalit ng clutch. Hindi siya ganun kabilis. Hindi rin siya ganun kadali. Pero pagkakabisado mo nang gawin, at syaga ka, okay lang naman. So, yan. Hope you guys na meron kayong natutunan sa pagpalit ng clutch ng Toyota Vios. God bless.